hapon sa lahat. Nandito na naman ako. At ipapakita ko sa inyo yung mga aking mga orchids. So, ito po yung nabili ko sa free po to. So, pag nakikita nyo, ang kailangan lang talaga ni dendro ay sobrang higpit po yung kanyang repot mga besi. Okay, so pag nakikita nyo to, ito po ay wala na po yan dahon mga besi. Okay, so ang pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa mga dendrobium. So uulitin ko mga besi ko, dendrobium kasi pawag na once na matanda na yan mga besi, may pag-asa yan po na magpo-flowers yan mga besi ko. Okay, pag mga baby pa, wala pa pong, hindi pa natin malalaman yan kung mag-flower yan. Pero tulad ng sinabi ko, ang isi-share ko po sa inyo, yung mga dendrobium natin na mga baby pa, ay wag natin po wag natin anuin yung mga kikipam. Tulad niyan mga basic ko, kikipa yan. So hindi pa po natin pwede yan tanggalin. So ang pag-usapan natin ngayon, kasi iba-iba po yung mga dendrobium. Okay, meron malalaking mga bulaklak, meron maliliit. So ang isi-share ko po sa inyo yung maliliit mga besi. Maliliit po yung kanilang flower. Tulad nito mga besi ko, ito ay maliit po yung flowers nito mga besi dito. Okay, so ngayon kasi tagulan mga besi ko, ay hindi po natin kailangan pang bibigyan ng water yung ating mga orchid kasi baka mamamatay po yan mga besi ko. Okay, so ngayon huwag kayo mag-alala kasi tulad nito wala pong araw, ay malalaman natin yung orchids natin pag overwater ay mag-yellow po yung kanilang mga dahon. Okay, so yan. So ang kagandahan ngayon ay mahangin. So nahanginan po yung ating mga orchids. So yan mga besi ko, kailangan ingatan po natin mga orchids natin. Tapos wag po tayo mag-alala sa mga wala pong mga dahon kasi maaari po yan magpo-flowers. Okay, yung mga walang dahon. So ngayon ipapakita ko sa inyo mga basic ko. Ito po ay may tumubo na. Ayan, tumubo po yung maliit. Yan po yung iingatan natin. At nagtataka kayo bakit may tubig po yan, dahil linagyan ko po ng tubig. Okay, so ayan, tulad nito ay hindi po natin dapat ito ibababad sa tubig mga besi kasi maaari po masisira yan, ma-overwater. Tapos ito mga besi ko, pag nakikita nyo nakalubog po siya sa tubig kasi nga po ito ay kailangan yan ng tubig kasi hydrate mga besi ko. So tutulungan natin, baka po matulungan natin ay okay po yung orchids natin. So nagtataka kayo bakit po nakaupo sa tubig kasi po ito po yung dapat natin tulungan dito. Yan, okay, kasi kailangan yan ng tubig yan. So yung mga ibang orchids ko nakakaupo po yan sa tubig, mga iba hindi po. Kasi po yung mga matagal na orchids ko, na yun po yung nakaupo sa tubig. Bale yung mga bagong dating lang, ito kasi bagong dating lang to mga besi, ito. Okay, bigay lang sa akin yan. Yan talaga yung binili ko. So ito po yung binili ko mga besi. Yan po yung binili ko. So hindi yan nakaupo sa tubig mga besi kasi kiki yan eh. Okay, so yan. So ngayon kasi bagyo na naman, meron na naman kaming bagyo dito sa lugar namin. Hindi na natin kailangan pang bigyan ng tubig po yung ating orchids dahil tagulan mga besi.
Linagyan ko sila ng fertilizer. Bali, yung fertilizer na binigay ko sa kanila, magbibilang ka muna ng 7 days. 7 days muna bago mo bibigyan sila ng tubig. Okay? 7 araw. And then, pag 7 araw na mga besi ko, yun, doon mo siya bibigyan ng tubig. Huwag kayo mag-alala mga besi ko, yung mga walang dahon na, ay may pag-asa po yan na magpa-flower. Okay? Either man yan, kung hindi magpa-flower yung mga besi ko, bibigyan siya ng kiki. Katulad niyan, kiki po. So, ang dami ko ng mga kiki ngayon na tumubo. Doon nakalagay lahat ng mga kiki. Yan. Okay, yan banda yung mga kiki ko. Dito nakalagay. Tapos mga besi ko, may bago akong dumating. Ito, kabibili ko lang yan. Papakita ko sa inyo, isi-share ko sa inyo. Ito po yung aking tulumya. Bali, yung una pong tulumya ay namatay po kasi nga po, yung nga po mali po talaga mga besi. Okay, bali itong pangalan nito, Oncidium hybrid. Oncidium hybrid tulumya. Dapat sana tulumya nakalagay dito, mali. Well, ito po yung bago kong dumating sa akin. Mga besi ko, ay sana po mabubuhay ito mga besi ko. Okay? So, ang kailangan ni tulumya ay lagi po moist. Mali po tayo doon sa una kasi yung unang binili kong tulumya namatay po mga besi ko kasi bakit po yung namatay mga besi ko? Kasi nga po hindi ko na masikaso mga besi ko sa sobrang busy ko. So, ang tulumya kasi, once na na-dry yan, mga besi ko, kailangan nila ng tubig. Okay? Talagang mamamatay yan mga besi ko. So, easy to kill this thing. Wala tayong experience dito sa tulumya kasi first time pa natin to mag-alaga. Pangalaw, yung una po na inalagaan ko, namatay mga besi. Namatay po yung unang inalagaan ko na ganito, tulumya. So ngayon, doon ko po ilalagay yan sa dulo. So well, mga besi ko, sinare ko lang sa inyo yung aking orchid. Tagulan naman dito mga besi ko. Tapos ito po yung nabili ko sa online na lactose. Ano? Lactose po. Lotus po pala. Ayan, lamigo. Oh. Lamigo. So, hindi ko nga po alam kung meron na pong ano yan, wala pa pong may ugat na ba o wala pa. Pag may ugat na yan mga besi ko, transfer natin at kukuha po tayo ng ano, ng lupa. Gagayain natin yung mga nagpapatubo niyan. Tapos mga besi ko, yung aking begonia ba ito tawagin? I don't know. Ayan, may flower na naman. Nagpo-flower naman sila. Tapos yung aking ano, yung anong pangalan niyan? Aloe vera ko nandyan. Then tingnan niyo mga besi ko. Okay, dito sa ilaw. Yan. Sobrang ilaw dyan. So yan lang po mga besi ko update ko. In-update ko lang sa inyo yung bagong dumating na tulumya ko. Andito na po sila. At yan. Okay. Sana po mabubuhay ito mga besi ko. Kasi mura ko lang nabili ito. So hanggang dito na lang. Bye bye po.